Okay po, now, so for our next example, so itong the glimpse, 'wag na siguro 'to kasi for ano din, 4 month ano lang, 4 period lang. So ito akselerado, sagutan na natin 'yan, eh. Ito nasagutan na din ng ibang namin ng kabilang section, pero sige, ito muna. So purple ribbon, so ang gawin natin ay snip na lang ulit natin. So gamitin natin lahat ulit. Okay yan mga bata. So kopyahin lang po natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 months ito. So lagay ka na lang ng ano, sige na, March, April. One, two, three, four, five. Ano natin itong ito. Okay, so for the regular production ng transpo, ang gagawin natin ay utilize kung anong current. So sa current natin is we have how many manpower? We have 10 workers multiplied by their capacity na production rate daw ay 200. So kaya nating mag-produce ng 2,000 per month. To compute for the ending inventory, beginning na 0 plus 2K minus na 2K na sales forecast. Second month ay yung previous plus 2K minus sales forecast, tas hilahin nyo na lang. Pero pagka nag-manual kayo, syempre pag written ay di compute nyo naman. Ano, yan. So, makikita nyo dito po ay tayo nag-negative na pagdating ng November. So, ang option po natin, copy nga natin yung format nitong para naman magandang tingnan. Bakit natin hindi pala? Yan. So, nag-negative tayo ng November pa lang. So, kaya ang gagawin nga natin dito, mag-OT or subcon. So, tingnan muna yung cost, no? Kung alin na mas mababa. So, mas mababa si OT, no? So, titingnan ang capacity ng OT. So, ang OT daw ay same ng regular production, so 2K. Ang subcon kahit ilan. So, this one, so OT ka ng 2K. So, yun yung max capacity ng OT. So, ibig sabihin, madadagdagan ng
inventory. So dito, ang gawin natin mga bata, i-add na din natin sa formula yung OT at subcon. So same dito. Para automatic mag-a-adjust na siya. Sana'y ganito ang ginawa ni Director Lab, ano, yan. So next, negative pa rin ang 2K. So pwede tayong mag-advance OT. Next po natin ay negative ng December ng 5K. So 2K muna dito, tapos 2K pa ulit, kulang pa ng 1K. So next natin, negative ng 2K. Okay na, next ay negative ng 1K. Sorry. Yan. So hindi naman tayo nag-hire ng manpower, ni-utilize lang natin yung kailangan, yung current na meron tayo. So for the total, AutoSum, tapos yan. Cost natin ng regular, 30, 30, 40, 50. Ito ay 30. Ito ay carrying cost. Holding cost, 2. Ito ay OT. Mga OT, 40. So multiply lang, naka-multiply naman na. Yan, so yan yung ating total cost. So next natin for level. Copy na natin ito. So sa level strategy, so sabi natin ay yun lang pong average, diga. Alin? Ito. So 3K ang average. Okay. Yan. Total natin. 36K. Tanggalin muna natin ito. So based dito sa atin pong ending inventory, since naka-formula na nga tayo, ano. Yan. So itong 3,000 mga bata yung ating average. So sa ending inventory, so check na lang din natin ha. So yung 0 na BOH plus production minus 2K na sales forecast plus OT plus subcon. Ano, meron ba tayong back ordering din eh? So may back order. Walang back order, mga beshi ko. Ayun, kasi wala naman yung back order. Sakto naman siya. Yun. So yan ang ganap. Ano? So titingnan lang natin kung tayo ay mag-hire. So sa hiring ay current po natin ay ang hiring po, ang current manpower natin ay ilan nga? 10, no? Ang kailangan natin kaya ay ilan? So simply 200 divided by, simply 3,000 divided by 200. So 15. So formula dyan, natin dito ilagay at mag-add 15. 3,000 divide 100, ano, 50. Yan. So since ang ating pong needed workers ay 15, current may 10, mag-a-add ka ng 5. Ano? So sa the rest months naman, hindi na.
Tapos ang price po ng hiring, 5,000. Ano pa po ang ating hindi nako-consider dito, tama ba? Kaso ito'y ano, hindi pa siya naka-multiply. Wait lang mga bata. Ito sum na lang natin. Ayan, yan ang total. Okay po, and then for the chase strat, so chase lang natin, ano, copy lang. So 0 ang inventory. Maglalaro lang ang number of workers needed. Tapos hiring. Yan. So workers needed, ang atin po ay yung ito divided by 200. Ano? Kailiran natin yan. At tayo ay formula kasi. Kaya siya nahihila. So 10, hilahin lang natin to. Yan. Okay po. So, ang gagawin po natin ay, so anong gagawin? So, dun sa mga 0.5, pwede sa automatic ari ay round up. Round up tayo lagi at wala namang kalahating tao. Ano? So, ito din, kahit po ari 7.4, 7.3, 7.2, or 7.00 something, still, 8 pa din ang kailangan. Always round up, mga bata, ha? Ayan. So, workers needed ay 10, current may 10 na tayo, so wala tayong iha-hire and fire. Sa second month pala rather ay 5 lang ang kailangan, tanggal po ang 5 kasi current mayroon tayong 10 eh. Current may 5 tayo, so walang action hanggang July kasi pare-pareho 5 ang requirement. Pagdating po ng August ay 8 ang kailangan, 'no? Currently meron na tayong 5, ano? So, ilan po yoon? Ilan po ang atin kayang kailangan doon? Ilan nga currently meron tayong 5, kailangan natin ng 8, so therefore mag-hire tayo ng 3. Next, currently meron na tayong 8, kailangan natin ng 13, 'no? So ilan po ang kailangan? So 8, 9, 10, 11, 12, 13. So mag-hire ng 5. So next October, kailangan ng meron tayong ilan nga? 13. Yan, and we need 15, so therefore kailangan pa natin ng 2. Dito naman kailangan ng 45, may 15 na tayo, ano, pero kailangan po ay 45, so we need 30. So next, currently we have 45, kailangan lang po ng 35, tanggal ng 10. Next po, currently we have 35, kailangan lang ng 20. So, tanggal po ang 15. So, next is currently meron tayong 20, kailangan lang ay 15, tanggal ang 5. Yan. So, ang firing cost po ay 8K daw. Ito, 8K. 15672. Parang hindi yan yung answer natin noon. Meron ba tayong hindi na-consider? Sige, let's check muna. Dito,
Para hindi tayo malito gawin natin itong 8, ito ay 13. Ending inventory 0 naman. Ang regular production natin ay 30, tama. Hiring ay 5K, 8K, ay aray napasama. Tanggalin natin aray, hindi makasali. Yan, so yan po ang ating total cost. Yan. So that's all po mga bata. So hopefully po ay mas naintindihan.